Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Alam mo yung minsan, may kaibigan kang laging naka I'm okay face, pero halatang hindi na talaga masaya. Yung tipong kahit anong tanong mo, okay lang kami, normal lang naman to. Ganito talaga pag nagmamahal. Pero kung titingnan mo ng mabuti, para na silang nauubos, napapagod, at halos magmakaawa ng konting lambing. Tapos bigla mong mapapatanong, Oy, love ba talaga yan? O attachment lang? O baka naman nasanay ka lang sa sakit? Kasi totoo, lalo na sa age bracket natin mga 25 to 45, iba na ang priorities, iba na ang pananaw. Pero minsan, pareho pa rin ang pattern. Paulit-ulit pa rin nahuhulog sa mga relasyon na hindi na masaya, hindi na healthy, pero pinipilit pa rin kasi sayang, nakasanayan, o dahil baka magbago pa. Kaya ngayon, dito sa video na to, pag-uusapan natin ang isang napakasimple pero madalas nating hindi inaamin. Kung hindi ka masaya, hindi yan love. Hindi ka masaya pero pinipilit mo pa rin. Hindi na siya healthy pero ikaw pa rin ang nag-a-adjust para lang gumana. At dito, hihimayin natin kung bakit minsan nalilito tayo sa pagitan ng love at habit, love at fear, love at loneless. Kwentuhan lang tayo, usapang totoo, walang arte. Alam mo, madalas nagsisimula yan sa simpleng pakiramdam. Yung tipong dati excited ka pag kausap mo siya, pero ngayon, kinakabahan ka na. Hindi kasi kilig kaba na baka may mali ka na naman. Yung dating simpleng kamusta nyo ngayon nagiging interrogation. Yung simpleng kwento mo nagiging dahilan ng tampuhan. Yung dati mong ngiti, napalitan na ng bigat sa dibdib. And you ask yourself quietly every night, bakit ganito? Hindi ba dapat love makes you feel safe? Pero sige, pag-usapan natin ng dahan-dahan. Alam mo kung bakit ang daming tao nagtatagal sa relasyon na hindi na masaya? Kasi iniisip nila na ang love dapat tiisin, na ang pagmamahal kailangan laging may sacrifice, na kung mahal mo, dapat kayanin lahat even yung hindi na healthy. Pero eto, real talk. Sacrifice is part of love, yes, pero hindi torture. Hindi obligation na araw-araw mong pigain ang sarili mo para lang magmukhang okay kayo. Kumbaga sa cellphone, nagcha-charge ka ba ng gadget sa saksak na sira? Hindi, di ba? Pero bakit pag feelings kahit sira na, pinipilit pa rin natin isaksak ang puso natin sa taong hindi na nagbibigay ng energy pabalik? May mga times na you convince yourself, hindi. Maybe ako ang problema. Siguro pag naging mas mabait ako, magiging masaya na siya. Baka pag nagbago ako, magbabago rin siya. Pero habang paulit-ulit mong sinisisi sarili mo, unti-unti mong kinakain yung confidence, yung joy, yung identity mo. And here's the thing, love should not erase you. Love should not dim you. Love should not make you feel small. May mga kwento akong naririnig, minsan galing sa mga tito at tita nating dumaan na sa ganyang edad. Sinasabi nila, ang love hindi dapat nakakapagod araw-araw. Pag napapagod ka, oo normal yan. Pero dapat may rest, dapat may lambing, dapat may warmth. Hindi yung araw-araw parang finals week sa college, puyat, stressed, at lagi kang kinakabahan sa grade. At alam mo kung ano pa minsan ang nakakalito? Yung pakiramdam na pero mahal ko siya Mahal mo nga. Pero mahal ka ba niya ng tama? Kasi minsan yung love mo, sobra. Pero yung love niya kulang. Yung efforts mo tuloy-tuloy. Yung effort niya conditional. Yung pagmamahal mo buo, yung sa kanya para lang pag may kailangan siya. May isang senaryo na sobrang relatable, yung tipong nag-aaway kayo, hindi dahil sa malaking issue, kundi dahil napagod ka na. Napagod kang ikaw lagi ang nag-aabot, nag-aayos, nagja-justify, nagsosorry, kahit hindi naman ikaw ang may mali. Pero dahil ayaw mo ng gulo, ikaw na naman ang nag-a-adjust. Tapos sasabihin ng iba, ganyan talaga pag nagmamahal. No, hindi. Ganyan ang tawag sa fear of losing someone. Hindi love ang tawag doon. Love makes you grow. Hindi ka pipigilan. Hindi ka ikukulong. Hindi ka ipaparamdam na kulang ka. Hindi ka ire-remind na swerte ka nga mahal pa kita. Kapag ganito ka tratuhin, love ba talaga yan o manipulation? Pero eto, balik tayo sa pinakaunang point na gusto kong ipaintindi. Kung hindi ka masaya, hindi yan love. At hindi ko sinasabing dapat masaya ka every single day.
Hindi tayo Disney movie. Pero dapat, mas maraming araw na magaan kaysa araw na mabigat. Mas maraming moments na safe ka kaysa moments na takot ka. Mas maraming times na naiintindihan ka kaysa iniipit ka. Imagine mo, hawak mo ang puso mo. Tapos bawat araw may kumukuha ng piraso. Hindi sabay-sabay, paunti-unti lang. Yung konting tiis dito, konting adjust doon, konting pigil ng luha ulit. Hindi mo namamalayan, ubos ka na pala, napagod ka na pala, at hindi mo nakilala sarili mo. That is not love. That is slow damage. Kapag may taong mahal ka, hindi ka ipaparamdam na kailangan mong pagdusahan ang pagmamahal. Hindi ka ipaparamdam na ang presence mo ay pabigat. Hindi ka ipaparamdam na obligasyon ka. Ang totoong pagmamahal may lambing, may respeto, may communication. Hindi silent treatment na parang toxic reward system. Hindi pagmamarunong, hindi pagmamalinis, hindi pagmamadali sa'yo na dapat ganito ka, dapat ganyan ka, na parang ikaw ang project nila na kailangan baguhin. At dito napapasok ang reality check na ayaw nating marinig pero kailangan. Hindi ka masaya kasi hindi na love ang nangyayari. Attachment na lang, routine na lang, takot na lang maiwan, o minsan guilt lang kasi ang tagal nyo na. Pero teka, huwag ka muna bibitaw. May mas malalim tayong pag-uusapan. Kasi may dahilan kung bakit kahit hindi ka masaya, hindi mo pa rin kayang umalis. At dito natin unti-unting hahawakan ang katotohanan na hindi ka talaga malas sa pag-ibig. May patterns ka lang na hindi mo napapansin. At ngayon, dito na natin sisimulan yung kasunod niyang parte. Minsan alam mo namang hindi ka na masaya, pero parang may humihila sa'yo pabalik. Parang may invisible na tali na kahit gaano mo gustong bitawan, may parte ng puso mo na nagho-hope pa rin. Hindi mo nga alam kung hope ba talaga yon o takot lang na magsimulang mag-isa. Kasi totoo, hindi madaling i-accept yung realization na hindi ka masaya kahit mahal mo pa siya. Ang bigat, nakakatakot, para kang lumulunok ng bato. Pero eto, gusto kong pag-usapan natin ng walang judgment. Saan nga ba nanggagaling yung kapit mo? Kahit alam mong hindi na tama. Madami yan, pero isa sa pinaka-common, takot malungkot. Hindi dahil mahal mo pa, kundi dahil ayaw mo lang maramdaman ulit yung emptiness. Yung feeling na walang ka-chat, walang good morning text, walang ingat ka kahit template na lang. Ayaw mo maramdaman yung malamig na kama na biglang may extra space. Natatakot ka ma-in love ulit kasi baka mas masakit pa. Natatakot ka gumawa ng bagong routine kasi nasanay ka na. And humans, we cling to what's familiar. Kahit masakit. Pero eto ang totoo. Hindi naman love ang pinanghahawakan mo, kundi memories. Yung version niya noon, hindi yung version niya ngayon. You're holding on to the highlight reel, hindi sa current reality. Kung tutuusin, it's not even them you're holding on to. It's the idea of them. Yung what if maging okay pa kami, yung sayang naman yung mga pinagdaanan, yung baka bumalik pa yung dati. Pero isipin mo, kung bumalik man, ilang araw, ilang linggo, paulit-ulit na lang ba ang cycle nyo? Kasi kung paulit-ulit na, hindi na yon love. Pattern na yon, routine na yon, at kadalasan, manipulation na yon. Meron ding tinatawag nating emotional investment na kapag bigay ka na ng sobra, oras mo, puyat mo, effort mo, pagpapasensya mo, nagbago ka pa nga para sa kanya. Kaya ngayon, ang hirap tanggapin na hindi pala sapat. Para bang may business ka na nalugi, at ayaw mo isara kasi ang dami mo nang nilabas. Pero real talk minsan, kailangan mo talaga isara ang bagay na hindi na kumikita ng peace sa'yo. Tapos andyan pa yung guilt. Napaka-common. Baka masaktan ko siya. Baka ako pala ang mali. Baka mas masama ako pag ako ang umalis. Pero teka, ikaw din may feelings, hindi lang siya. Hindi lang siya ang taong may mararamdaman. Hindi lang siya ang deserving ng kindness. Kung patuloy kang nasasaktan, hindi mo sinasaktan rin ang sarili mo. Minsan rin, may isa pang malupit na factor, pride. Ayaw mong masabing talo ka. Ayaw mong masabing mali ka sa taong pinili mo. Yung mga kaibigan mo, nakita silang masaya kayo dati. Ayaw mong amining tapos na. Pero, papahirapan mo ba sarili mo habang pinoprotektahan mo ang imahe? Kasi pagkatapos ng relationship, walang trophy, walang award, walang scoreboard. Ang meron lang peace of mind or trauma.
Ngayon may isa pa akong gustong himayin. Yung idea na love para sa iba ay pain plus, tiis plus, konting lambing, cash worth it. Hindi. Hindi love ang tinuturuan kang masanay sa sakit. Hindi love ang paulit-ulit kang pinaparamdam na hindi ka enough. Hindi love ang iniikot ang mundo sa moods nila. Hindi love ang pinapagalitan ka dahil hindi mo nabasa ang iniisip nila. Hindi love ang hinihingi ang loyalty mo habang sila hindi maibigay ang bare minimum. Love is gentle. Hindi perfect, pero may respeto, may honesty, may effort, at may consistency. Kaya kapag hindi ka masaya, hindi love ang kailangan mong i-fix. Sarili mo ang kailangan mong unahin. Imagine mo to, parang bahay na lagi mong inaayos pero yung kasama mo, hindi man lang nagwawalis, nakakapagod, nakakaubos, hanggang sa dumating yung araw na masisira ka na rin. Pero siguro totoong tanong dyan, bakit mo tinatanggap ang ganitong setup? And this is where it gets deeper. Sometimes we stay because we think happiness is limited, na kung mawala siya, mawawala rin ang chance mo sa love. Pero hindi totoo yan. Hindi siya ang last stop ng pagmamahal sa mundo. Hindi siya ang huling tao na kayang magmahal sa'yo ng tama. O baka iniisip mo, kung ako ang may mali. Normal yan. Pero ask yourself, kung ikaw ang may mali, bakit hindi ka natutulungan, kinakausap, ginaguide, o minamahal ng may compassion? Bakit takot ka magsabi ng nararamdaman mo? Bakit ikaw ang laging nag-a-adjust? Love should not scare you. Love should not silence you. Love should not make you doubt your worth. May kilala akong ganito. Sobra siyang nagbibigay, sobra magmahal, sobra magpakamartyr. Pero dumating siya sa point na hindi na niya alam kung anong version ng sarili niya yung tunay. Natabunan na siya ng pagtitiis. Sabi niya sa akin, hindi ko alam paano umalis. Sabi ko lang, hindi mo kailangan agad umalis. Pero kailangan mong aminin sa sarili mo na hindi ka masaya. Kasi doon nagsisimula lahat. Acceptance. Hindi pag-alis agad. Hindi drastic decisions. Acceptance muna. Honesty sa sarili. Kasi once na inamin mong hindi ka masaya, doon magsisimulang gumaan ang dibdib mo. Doon ka magkakaroon ng clarity. Doon ka makakahinga ulit. At habang pinapakinggan mo to ngayon, baka may parte ng puso mo na kumikirot. Alam mo bakit? Kasi may tinatamaan. Pero hindi dahil mali ka, kundi dahil may parte mo na matagal nang gusto marinig tong truth na to. Hindi para saktan ka, kundi para iligtas ka. Kaya ngayon, slowly, dahan-dahan, ilalapit natin ang usapan sa mas malalim pang tanong. Paano mo nga ba malalaman kung hindi ka na masaya? Kasi minsan ang tao, sanay na sa sakit, hindi na niya namamalayan na nasasaktan na pala siya araw-araw. Alam mo yung pakiramdam na matagal ka nang hindi masaya pero hindi mo ma-point out kung saan nagsimula. Para siyang maliit na crack sa salamin, hindi mo agad napansin. Pero habang tumatagal, lumalaki, kumakalat, hanggang sa isang araw titingin ka na lang sa sarili mo tapos mapapaisip ka, kailan ako naging ganito? Kailan ako naging ganito kalungkot? Hindi naman kasi biglaan, di ba? Hindi naman parang switch na isang araw okay ka tapos kinaumagahan ubos na. Hindi. Unti-unti yan. At minsan, dahil sobrang nasanay ka sa kapirasong kirot araw-araw, hindi mo na namamalayan na unti-unti ka na palang nawawala. Kaya ang tanong ngayon, paano mo malalaman kung hindi ka na masaya at kung hindi na love ang nararamdaman mo, kundi habit, guilt, fear, o simple attachment na lang? Minsan, nagsisimula yan sa maliit na bagay, yung hindi ka na excited umuwi, hindi ka na excited mag-reply, hindi ka na masaya kapag kasama siya. Hindi dahil may ibang tao pero dahil ikaw mismo nag-iiba. Yung utak mo naglalakad pa forward pero yung puso mo parang tumitigil sa bawat hakbang. Pero hindi mo sinasabi kasi mahirap. Kasi baka mag-away. Kasi baka masaktan. Kaya ang ending tinitiis mo. Pero habang tinitiis mo nasasakal ka. Parang may invisible na bigat sa dibdib mo na hindi mo maalis. At dito papasok yung isa sa pinakamalaking truth na hirap aminin ng karamihan. Hindi mo kayang pasayahin ang isang tao na hindi marunong maging masaya nang hindi sumusunod sa requirements nila. Kapag ang happiness nila nakadepende sa kung paano ka gumalaw, paano ka magsalita, paano ka mag-adjust, hindi love yon. Performance yon. Script. At nakakapagod yung ganyang role, lalo na kung hindi naman ikaw ang writer ng story. Mapapansin mo rin slowly, nag-iiba ka na. Dati, loud ka, masayahin, malambing.
Pero ngayon tahimik ka. Lagi kang nagba-backspace bago mag-send kasi ayaw mong mali ang tono. Lagi kang nag-iingat. Lagi kang kinakabahan kung may mali ka bang nasabi. Lagi kang nag-overthink. Love ba talaga yon kung ikaw mismo hindi mo na makilala sarili mo? May mga araw rin na kapag may problema kayong dalawa, feeling mo ikaw lagi ang may kasalanan. Kahit hindi naman ikaw. Kahit may valid point ka, napapasabi ka na lang ng okay, sige, sorry na. Hindi dahil guilty ka, pero dahil pagod ka. Yung sorry mo hindi apology pagpapagod na. Kung meron mang pinakamalaking indicator na hindi ka na masaya, eto yon. Kapag hindi ka na yourself sa relasyon. Kapag kailangan mo pang magpanggap, mag-adjust, magpaliit, magpalabo ng personality para lang magkasya sa mundo niya. Hindi love ang nagpapaliit ng mundo mo. Hindi love ang nagpapatahimik ng boses mo. Hindi love ang pinipilit kang maging mas konti. Love should expand you, not shrink you. At kapag nararamdaman mong hindi ka na masaya, ang pinaka-crucial na gawin mo ay hindi agad umalis kundi umamin. Sa sarili mo. Hindi pa sa kanya, hindi pa sa ibang tao, sa sarili mo muna. Say it honestly, hindi ako masaya. Hindi para saktan mo sarili mo, hindi para isuko agad ang relasyon, kundi para magkaroon ka ng clarity. Kasi pag hindi mo inamin, tatagal ka lang sa cycle. Yung cycle na konting saya, tapos weeks ng sakit. Yung cycle na bote ka na ng soda kailan ka sasabog, hindi mo alam. Pero alam mo, may isa pang masakit pero totoo. Minsan hindi mo kasalanan kung bakit hindi ka masaya. Hindi mo kasalanan kung bakit hindi ka natutugunan. Hindi mo kasalanan kung bakit nagbago siya. Hindi mo kasalanan kung bakit hindi ka na minamahal ng dati. Hindi mo kasalanan kung bakit hindi kayo magkasundo kahit binigay mo na ang lahat. May mga taong darating sa buhay natin hindi para manatili, kundi para turuan ka ng lesson. Minsan, sila ang nagturo sa'yo paano magmahal ng sobra. Pero sila rin ang magtuturo sa'yo paano hindi dapat magpakasira. And here's something comforting. You don't need to stay to prove you loved. Hindi mo kailangan magtiis para masabing loyal ka. Hindi mo kailangan masaktan para masabing totoo ka. At lalo na, hindi mo kailangan ipilit ang sarili mo para lang may kasama ka. If you're not happy anymore, it's okay to choose yourself. It's okay to step back. It's okay to breathe. It's okay to rest. Kasi, love should not burn you out. Love should not drain you. Love should not feel like walking on broken glass every single day. And before mo isipin na, baka selfish ako kung unahin ko sarili ko, let me tell you this. Hindi selfish ang iligtas ang sarili mo. Hindi selfish ang protektahan ang peace mo. Hindi selfish ang hindi pumili ng sakit. Ang tawag diyan, awareness, growth, maturity. At kapag dumating ka na sa point na inamin mo na sa sarili mo ang totoo, makikita mo unti-unti na gumagaan ang dibdib. Makikita mong may future ka pa pala beyond the relationship. Makikita mong kaya mo pala ulit sumaya, hindi dahil may kapalit siya, kundi dahil bumabalik ka sa sarili mo. Doon mo marirealize na hindi ka pala nagkulang, hindi ka pala mahirap mahalin, hindi ka pala toxic, hindi ka pala failure, napunta ka lang sa maling tao, sa maling timing, sa maling version niya. Pero hindi ibig sabihin nun na laging ganun ang love para sa'yo. Meron at merong darating, hindi para ayusin ka, pero para pahalagahan ka. Hindi para baguhin ka, pero para i-appreciate ka. Hindi para kontrolin ka, pero para samahan ka. Hindi para pigain ka, pero para alagaan ka. Kaya ngayon, habang naririnig mo tong huling parte, gusto kong isipin mo to. Hindi mo kailangang magsettle sa love na hindi ka masaya. Hindi mo kailangang ikulong ang sarili mo sa relasyon na ginagawa kang laging kulang. Hindi mo kailangang takutin ang sarili mo sa posibilidad ng pagiging mag-isa. Mas mabuti nang mag-isa ka pero payapa, kaysa may kasama ka pero wasak ka. At kung may gusto kang i-share experience mo, thoughts mo, side mo i-comment mo lang. Baka may ibang taong dumadaan sa parehong sakit at kailangan marinig ang kwento mo. Kung nakatulong sa'yo ang video na to, like mo na, i-share mo, at mag-subscribe ka pa para sa iba pang content na makakatulong sa healing mo at growth mo. Tandaan mo, hindi man madali ang journey, pero kakayanin mo. Step by step, day by day. Hanggang sa isang araw, mararamdaman mo ulit yung peace, yung saya,
yung clarity, at masasabi mo, buti na lang pinili ko sarili ko. You deserve a love that feels like home, not a war zone. You deserve peace. You deserve joy. At higit sa lahat, you deserve to be genuinely, deeply, quietly happy.